Good more night sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, eto hong interview ni Atty. Vic Rodriguez. Okay? Interview siya nito ni Karen Davila. When you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya, yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga kampanya. Wow, parang ang dami. Ay, parang sa bagay, 40 million. Sige na nga. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-usap because initially, sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling ako nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that Plastic. Mas magaling daw siyang nasa likod, tutulong na lang daw siya. Plastic, hindi mo nga nagawang magdesisyon ng korte. 'Di ba? Yung PET, yung Presidential Electoral Tribunal, which is the Supreme Court, hindi mo nga nagawa ng paraan na magdesisyon sila, samantalang sinasabi na ni PBBM once and for all, gusto ko matapos na to, ano man ang desisyon ninyo, 'di ba? Hanggang ngayon wala nga COMELEC, ang PET hindi nga nagdedesisyon doon sa 2016 dispute ni PBBM sa pagka-VP. 'Di ba? Wala rin, tulog lang din naman ito nung nakaraan. Ang magaling po sa pag-dispute sana noon, eto hong si Atty. Glenn Chong. Yun ang magaling dito pagdating sa election-related matter. Pero si Atty. Vic hindi. Nagkataon lang kasi siya yung hinire ni PBBM para sa election protest. He will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa'yo ng Ay, shout out kay Andy Velarde. Tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na tenable. Teka, ito to. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas doon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. Grabe naman to si Karen. Di ba nangarap nga kasi mawala siya sa ES bilang Executive Secretary ay gumawa siya ng dokumento, pinapipirmahan kay PBBM, di ba? Na nagki-create siya ng isang opisina para sa kanya. While at the same time, nilulusaw ni PBBM yung iba't ibang mga opisina ng mga ahensya ng gobyerno under ng Executive Department. Tapos siya ngayon, gumawa ng kanyang opisina na ka-level din ng pagiging Executive Secretary. Primus inter pares. Anak ng Diwata Pares, Atty. Vic. Ang pagkajulalay. Ang layo ng pang-Executive Secretary. Di ba? Correct. Ambisyoso po. Happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ESIC, former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi niya tanong sa kanya bakit ka tinanggal. Untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Ang tinutukoy nila dyan ay si Speaker Martin Romualdez. Mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the... Teka, saan ba may gulo? Utak lang nito magulo. Sabi nila, itera sablay. Di ba? Correct. Hindi, malabo naman si First Lady. Sa SMR ang tinutukoy nila dyan President stand by you. Kasi hindi niya pwedeng kalabanin ng ganun, sabihan ng ganun si FL. Kasi since 2016, di ba, kasama niya na yun Tapos kung kailan naging presidente si BBM, doon niyang makakaaway si FL, palabo yun. Meron kasi siyang ginawang kabulastugan.
Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang Diba? Hindi niya nasagot kung bakit siya natanggal. beses ako nagsasabi Pinalitaw niya na umalis siya. O, umalis na nga siya ron sa Executive Secretary. Kasi, kailangan niyang humarap sa, ano, Commission on Appointment. Diba? O, shoutout kay Argo. hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo kong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the Commission on Appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Yun ang malaking tanong ko po sa isipan ko noon pa. Baka ikaw, Laitera, alam mo ang sagot doon. Ano yan? Dinemote daw yan. Dinemote nga. Diba? Hindi, kasi kailangan siyang ma-demote. Ang totoo, ayaw siyang i-let go ni PBBM. Ang problema sa kanya, ayaw niya na humarap sa Commission on Appointment. At dito sa interview na to, hinahanap ko yan. 5 beses ko to yatang inulit o 6. Hindi niya talaga nasagot yan. Ito naman si Karen, hindi man lang din tinanong na, Attorney Vic, bakit ayaw mong humarap sa CA? Di ba? I was expecting, tatanong niya yun, hindi niya natanong eh. Di sana kung tinanong niya yun, nag-walk out na si Vic. Ambush yan. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign Diba? ka. Ulit. Buhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So sige, tinanggap ko Ang tanong, ba't niya iniiwasan? yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo kong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the Commission on Appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. Diba? Kasi, maku-question ito sa mga bagay-bagay. Yung appointment ni Pastrana, tapos dun sa Sugar, di ba? Oh, yung napahamak tuloy etong si Leo Cadyo Sebastian nang dahil sa kanyang kagagawan. At etong si Attorney Trixie naman na secretary, di ba? Press secretary, nagbablog habang nagtatrabaho. Ay nako, kampihan silang dalawa nun eh. Ako naman, ino-oppose ko naman hey! Sir, bakit sinasabi mo na kasalanan ni Leocadio Sebastian? Kasalanan ni Vic. Mamaya, papaliwanag ko yun. Why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon, napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kaya Hayop na buhay ito. Siya pa lumayo sa posisyon. Bakit ka nag-create ng isang opisina? 'Di ba? Opisina di Jolalay. Tapos ang gusto niyang ang functions nun, may kopya ako nun dati, binabasa ko 'yun. Ang gusto niyang mangyari, papirmahan sa Pangulo. Naharang po yun ni Enrile. Naharang ni Enrile yun eh. Oh, akala niya kasi mauuto niya lang si PBBM nang ganun-ganun lang. 'Di ba? Na todo na lang yung tiwala sa kanya. Oh. Kay Enrile idinaan. Hindi, kasi parang proactive yatang pinakialaman ni Enrile yun eh. Kasi katuwiran ni Enrile doon, I am the president's lawyer. So, this is my job to scrutinize first yung mga papipirmahan sa kanya. Nakita niya na, teka muna. It is like a duplication. So, kumbaga, if not duplication, ang executive secretary ay magiging literal lamang na sa office of the secretary, kumbaga. Di ba? Kasi, yung duties and functions ng executive secretary
Yung kaya nga tinawag itong primus inter pares because you will be like a little president. Dalhin mo pa rin yun sa pagiging julalay na hindi na po dadaan ng Commission on Appointment. And then si ES, yung Office of the ES, ano to? Under mo na lang? Under na lang ng julalay? Kasi hindi nga siya umubra kay Enrile eh. gumawa ng ginawa ko. I walk away from being the ES. Meron akong appointment as the Presidential Walk Chief of away. Staff. Meron ba Pirma talaga yan. Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirma Totoo ho, may pirma ng Pangulo yun eh. Pinirmahan po ni PBBM yun. Yung administrative order na yun. I forget the number ng administrative order. Pinirmahan yun. Sino ba nagbigay sa akin ng kopya nun? Si Tunying meron din eh. Meron din akong kopya nun eh. Yun. Meron din siyang kopya. Diba? Kaya lang hinarang ni ni Enrile. ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSD. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. So, Kahit sa forum. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ng kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap, mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa ng taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobensya. Hindi natin kailangan isa-isahin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon, ba't ngayon senador pa? Kasi Oo nga naman. Pumalpak ka nga naman doon, Attorney Vic. Di ba? tingnan yun. Wala akong palpak rin. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa Sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. Anak ng putya. Ang layo nun eh. Dinala niya ang usapan sa smuggling. Yung pinahuli niya, yung mga hoarders at saka yung mga smugglers, which is the right thing to do. Pero ang pinag-uusapan dito sa sugar fiasco, bakit kayo nag-order? Marami pa tayo. Kakaani lang ng November nun eh. Kung di ako nagkakamali. Tapos yung processing nun, hindi naman porque na-harvest na yung mga tubo. Ano na kagad yun? Asukal na. Diba? So may mga 2 buwan pa yun. So kumbaga, January, we still have sufficient, diba? Supply ng asukal ng mga panahon na yan. Na pinag-uusapan ng pag-order niya, parang bandang April yata yun. Tapos nung nakita nga natin sa history, panahon ni dating Pangulong Duterte, naging habit na ng SRA, ng Sugar Regulatory Administration, na nag-o-order sila na nag-o-order. Kahit nakaka-harvest pa lang natin. Diba? Kumbaga, wala na silang pakialam doon sa sasabihin ng representative ng sugar, yung mga nagtatanim, yung mga nagtutubo, basta place tayo ng order. programa mo, daming nanonood dito. Kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, sa yung programa ka rin, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. At yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong administratibo, civil, at best criminal. Wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority na Okay, yung position for sale, issue sa kanya yun eh. Diba? Pero sabi niya wala raw kaso. Hindi naman nangangahulugan na hindi ka na ireklamo. Diba? Kasi ba't ka pakakasuhan ng kaso ng administrative? Wala ka na nga sa pwesto. Diba? Ngayon, balikan niya yung PPA. Sinasabi nilang bayaw ko, si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. Pinagkatiwalaan si Chet Pastrana bilang tagadala ng pera para sa mga watchers. Small time? Malaking negosyante si Pastrana dyan sa Ports Authority. Ngayon, yan si Pastrana ay meron itong napakalaking pag-utang na yung isang utang niya sa Philippine Ports Authority, dalawang
halaga yan na malalaki. Eh, yung tubo, halos pumantay na ho. Parang 90% na. Pantay na dun sa kapital. Dahil hindi nga niya binabayaran. Hmm. Di ba? Yun ang problema. Tapos yung isa pa, na utang rin nila, ang laki rin. And besides, conflict of interest yun eh. Pero sinasabi niya, hindi niya bayaw si Pastrana. Sabi ko po sa inyo, totoo, hindi niya po bayaw si Pastrana. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, Yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon, ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, Absolutely. accused? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan. Okay, so pinutol niya na ron. Ako magpapaliwanag. So, eto ho si Pastrana, yung matangkad na lalaki. Picture, I saw the video multiple times. Nagulat po, no? Nagpicture-picture sila ng ganyan. Kasi ano yan mass oath taking. Maramihan na yan. Yan. Pinapunta dun sa Malacanang, maramihan na sila. Nagulat po itong si FL tsaka si BBM. Bakit nandyan ang taong ito? Hindi naman namin kilala. Oh, at kitang-kita ho ang facial expression nitong mag-asawa na nagulat. Nakapag-take ng oath si Pastrana. Pero hindi ho pinaupo. Yan. Tapos si Attorney Vic, nung kausapin nila, siguro sinita, kasi may gesture si BBM ng ganun na parang ang dating, bakit nandito yan? Anong ginagawa niyan? Sino nag-appoint niyan? Attorney Vic, halatang nagulat na sindak dun sa pagsita sa kanya. Ngayon, ito yung artikulo ng Manila Standard na ang title, pwede niyo mahanap yan, Starting on the Wrong Foot. Okay, so ni Charlie Manalo. Ito yung article na ginagamit ni TP. So sabi rito, I was thinking that hijacking can only be done in the open seas, but not in land-based terminals. Okay? So rito sabi, and that is exactly what happened when incoming ES Vic Rodriguez announced, siya nag-announce the appointment of Chris Pastrana as GM ng PPA. Pastrana is the president of two companies, Archipelago Philippines Ferries Corporation and Phil Harbor Ferries and Port Services. Marami tong branches kung baga. Yan, yung malaking negosyo nila yan. Right, sabi rito, on the other hand, Pastrana's daughter owned Philippine Archipelago Ports and Terminal Services Incorporated, APFC, owns Fastcat. Okay, and then PSI and PAPCI both operate PPA port terminals. Okay. But it seems that Rodriguez failed to see this. Even if Pastrana's business partner, Dennis Trajano Rodriguez Bilas, yung asawa nilang dalawa ni Trajano at ni Vic Rodriguez ay magkapatid. Sabi nga ni TP noon, pag nakita nyo, kasi sinearch niya yung mga asawa nito, nakita niya, pareho ang mukha. Parang pinagbiyak na bunga. Parang kambal nga raw pag tiningnan mo Diba? So yung tinatanggi rito ni Vic na wala siyang kinalaman sa appointment, then sino ang may kinalaman sa pagkaka-appoint dito kay pagkakapasok ng application ni Pastrana. 'Di ba? Na nakarating ng ganun-ganun sa tanggapan ng Pangulo, ang screening committee niyan etong si merong kabilang diyan si FL Lisa noon sa screening committee. Yan yung pinaka-final. Tapos si Naida Angting nakasama na, pati yata si Anton Lagdameo, kasi presidente na si BBM ng mga sandaling ito So yung original composition ng screening committee sa BBM HQ, nabago na yon. Ang tanong nga nun, sino nagpasok nito sa opisina ng Pangulo para pirmahan niya?
Kasi napirmahan niya yung appointment eh. So hindi nga po niya bayaw si Pastrana. Pero yung business partner nito ang kanyang bilas. So meron na naman po sa kanyang side na conflict of interest. Di ba? Anong trabaho nitong business partner ni Pastrana? Eh di ganun din. Related rin sa Ports Authority. Di ba? Sabi rito, Trajano in fact sits as a chairman of the board of all 3 companies. So yung tatlong kumpanya, siya ang chairman. Kumpanya ni Pastrana, siya ang chairman ng board. But wait, there's more. Pastrana's brother-in-law is also a port operator himself, a certain Romel Ibuna. Di ba? Attorney Vic. Hindi niya ito napaliwanag ng maayos eh. Di ba? No. At eto na ho yung nagpasabit sa kanya. Actually, ginawa pa nga nito ni Pastrana. Yung isang utang nila na malaki, lahat mo malalaki eh. Binayaran niya para settle na, wala nang problema. Kaya lang, tinanggap na lang ang payment pero hindi po umubra din na makuha pa niya yung appointment. Tingnan natin kung anong paliwanag niya rito. Namin ni Bongbong Marcos eh. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya ay nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny Come Lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao eh. Ay, nako. Ito na nga, talakayin ko na nga ito, nabanggit ito kanina. Ito naman po yung sugar. Okay? So, hindi ba't inimbestigahan siya rito? Sabi dyan, last week, senators on Monday said, it is too early to clear ES Vic Rodriguez of any liability over the drafting of Order Number 4, which would have allowed the importation of 300,000 metric tons of sugar. Yan. Last week then, Agriculture Yusek Leocadio Sebastian said he signed Sugar Order Number 4. Yun yung sinasabi ni Attorney Vic kanina na hindi ako ang pumirma ng Sugar Order na yan. Yung importation na yan. Totoo po na hindi po siya ang pumirma doon. Ito pong si Leocadio Sebastian. Tama po yung kanyang sinabi. Okay? Sabi rito, based on the authority, yung pagpirma po ni Leocadio Sebastian ay may basihan. Yun pong authority na ibinigay sa kanya through a memorandum. Ito ho yung common itong ibinibigay na sinasabi ganito, ikaw ay binibigyan ng kapangyarihan na magdesisyon, magbasura, ganyan-ganyan, magdesisyon tungkol sa mga bagay na related sa inyong trabaho, ganyan, binigay sa kanya. Na tanging ang Pangulo lamang, sabi. Tanging ang tawag ito, sinasabi na ang decision mo ay mananatiling valid maliban na lamang kung ito ay ipinawalang saysay ng Pangulo. Ganun yun sa Tagalog yung nakalagay. So kumbaga, sige, bahala ka na. Gawin mo yung gusto mo dyan. Basta related lang sa inyong trabaho. Desisyonan mo, malaya ka. Valid yung desisyon mo. Hanggang sa, pag sinabi ng Pangulo na invalid yan, magiging invalid. Pag sinabi ng Pangulo, stop yan, mai-stop yon. But it doesn't mean na wala pong otoridad si Leocadio Sebastian gawin yun. Hindi po illegal ang pagpirma ni Sebastian doon. Legit dahil po sa kanyang binigay na kapangyarihan sa kanya. At si Sebastian po, dahil si PBBM, di ba, ilang buwan yun, 6 na buwan yata yun na hindi siya sumisipot sa mga meeting ng DA. Diyan po sa board na yan ng SRA, kinakailangan po, ang presidente po doon ang nakalagay, siya yung pinaka-head. Kaya nga si Leocadio Sebastian ang pumirma doon sa portion na pang Secretary of Agriculture.
And apparently at the time, si PBBM po ang Secretary of Agriculture. Kaya si Leocadio Sebastian pumirma in behalf of the President. Hindi po niya finurge. There's nothing illegal sa ginawa niya. So katunayan po doon, ang nangyari, nag-offer na lamang ng apology, sumulat etong si Sebastian, and then he took the responsibility at nag-resign. Bilang, hindi po siya nag-resign sa Department of Agriculture. Bagkos yung posisyon na itinalaga sa kanya, taga-operations ito eh. Kung ako nagkakamali eh. So yung kanyang, yung kanyang designation na bilang Undersecretary for Operations and Chief of Staff to the Secretary, diyan po siya, yan po yung dalawang designation niya na kanyang binitiwan. Pero, siya po kasi ay career official, seso po siya. Kaya meron niyang security of tenure. Hindi pwedeng trip-trip lang matanggal. Okay, so yung dalawang trabahong nakapatong sa balikat niya, yun lang yung binitiwan niya. Okay, ganun lang yung nangyari doon. Then later on, after investigation conducted by Malacanang, nila PBBM, they found out wala nga kasalanan si Leocadio Sebastian and he was reinstated. Pero nilipat na siya sa parte ng may kinalaman sa palay, at which is his expertise if I'm not mistaken. At saka ito hong si Leocadio Sebastian, ito yung napakalaking tulong na nagawa sa bansang Vietnam para sa paglago ng kanilang agrikultura. Kaya nga sabi niya in one of his interviews that I heard, I've seen, sinasabi niya na kung yung ibang bansa nga natulungan natin, Malaysia, Indonesia, ng Vietnam, Thailand, natulungan natin, bakit hindi ang bansa natin mismo? Kaya ang kanya po is yung kanyang kumbaga retirement niya, bago dumating yun, dito na siya muna sa Pilipinas magsilbi diyan sa Department of Agriculture. Yun ang kanyang gustong mangyari. Di na rin state siya, syempre yung ilang buwan ng suspension na wala siyang nung floating siya noon, walang bayad, under investigation, na rin state na ibigay sa kanya. Okay? So eto, walang tinatago, kaya willing na magbitiw at mag-take ng kanyang full responsibility. Ayun, si Attorney Trixie naman, sabi rito, says the investigation on the unauthorized importation of sugar would push through despite Sebastian's resignation. Angeles earlier described as illegal. Yung sinasabi ko, hindi illegal kasi merong basihan. Yung authorization na ibinigay ni Attorney Vic Rodriguez sa kanya. Yun. Sabi which supposedly directs the importation of 300,000 metric tons of sugar. Alright, so yan, Attorney Vic Rodriguez. Ito. Okay, so tuloy natin to. Na i-recognize, hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamalang yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linaban at kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa iyo personally? In your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan Inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababang-mababa na punto ng aking buhay, dahil O nga naman, PBBM, ba't naman hindi mo naman binadala ng bulaklak? Pambira naman kayo. Tapos ganito rin yung pagkamatay ni amigo ng bayan, dead maring kayo, grabe. Nakakatampo naman talaga yun. Niha, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit?
Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko dito sa yung programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi Ito nga yung katangahan nila di ba? Sana sinabi niya rin yan. Dapat tinanong niya rin muna dyan si dating Pangulong Duterte. Diggs, di ba pinagda-drug test ka nila Trillanes since 2016? Kayong buong pamilya, ba't di kayo nag-drug test? Kasi, kasi buong 6 years yun. Hindi talaga nag-drug test. Tapos may time na umamin pa, nagbi-fentanyl. Tapos nagmamariwana sa Malacanang para manatili siyang gising. Oh. Kasi isa lang naman po talagang argumento doon. Mahirap na nasa posisyon ka ng mataas at marami kang detractors, baka mamaya ma-adulterate yung specimen, tapos ka. 'Di ba? Mapapahamak ka talaga doon. Oh. Ay nako. Tapos ngayon, 'di ba si Harry Roque todo tanggi doon, todo sabi niya, ang presidente Duterte po, sabi niya, ay magpapa-drug test kung gusto niya. At wala pong kahit na sino ang pwedeng pumilit sa presidente na magpa-drug test. Sabi ni Harry Roque. Gagawin niya yan kung gusto niya, no? Tapos sila, including Attorney Vic, di ba? Ipipilit din na ang argumento, kung hindi totoo, di sampal mo. Paano kung biglang lumitaw positibo, di sasabihin na ninyo na, positive, mag-resign ka na. Di ba? Na hindi na pag-uusapan na, tignan natin bakit nag-negatibo, bakit nag-positibo yan. Ay, nako. Hindi, tanongin kita, RJ. Ray J, sa tingin mo, bakit hindi ginawa ni Duterte yan? In fact, buong pamilya yon. Tapos, during his term, di ba si Baste, may video silang dalawa ni Ellen Adarna. Bangag na bangag. Di ba? Alam mo ba yon? mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? And look Very at what bad. happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil hinako yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Alam nyo, ito yung problema nila Problema rito. Yung sa Bicol, pinag-uusapan yung flood control funds daw doon. Ang tanong, sana po dapat nilalatag ni Attorney Vic, yun bang binahar na lugar doon sa Bicol, naglatag nga ba talaga doon ng pondo para sa flood control? Kasi kung di ako nagkakamali, halos 14,000 ang flood control na natapos nung panahon ni dating Pangulong Duterte, including Bicol. So, yung sumablay na flood control doon, proyekto po yan ni dating Pangulong Duterte. Tinuturo nila ngayon kay BBM. Ilan ba yung ipinagmalaki ni BBM? 5,500, including ongoing flood control projects. And there was a Senate investigation na imbis na mapahiya sila ron, tutuusin, nakatulong pa. Bakit? Anong sabi mismo ni Senator Amy Marcos? Yung project pa lang yan. Which is ako man ay nagtataka, naka 5,500 na kayo agad. Anak ng putya, they found out, inilista ng DPWH na project, as if akala ko naman talagang genuine na project, yun pala, patsi-patsi nga ang term nila doon. Repair. Bakit repair? Kasi substandard nga yata yung ginawa nung nakarang administrasyon. Alangan naman na si Duterte may flood. Tingnan nyo ito mga DDS. Alangan si Duterte may flood control. Tapos si Marcos maglalagay rin doon ng flood control. Sira ulo lang. Tapos pagka may bagong presidente, maglalagay din ng flood control. Sira ulo nga talaga Pilipinas. 'Di ba? So ang nangyari, repair sila. Pag nasisira na yung ginawa ng nakarang admin, nire-repair nila.
Oh, alam niyo, nalala ko dati yung kaibigan ko bumili ng bahay. Second hand. Nandyan sa Bagong Barrio, Caloocan City. Alam mo yung ginastos niya? Nabili niya ng 800,000. Parang nasa, ano yata, 80 square meters. May bahay na. Ngayon, yung nabili niya, nako, ang laki pa ng ginastos niya ng repair. Kasi nag-demolish ng ilang mga portion. Yung mga kalat. Ginastusan pa yun. Yung mga pagtapo ng mga bato, ng basura, ginastusan. Tapos limitado yung galaw. Para ma-save lang yung mga existing na poste, pader, para makagawa rin sa kabila. So, magastos. Di ba? Kesa sa bare lot, then magpatayo ka. So, kaya yung sinasabi nila na na maraming flood control si dating Pangulong Duterte. Totoo po yun, marami po. Yun nga yung nire-repair eh. O, hindi ako nagsabi nun, Senado yun. Senado yun. Sinabi nila, repair yung ginawa nila. At si Senator Amy Marcos ang nagsabi niyan. Patse-patse ang pinagkagastusan ng kung ilang bilyon. Magastos talaga kapag repair. Oh. Subukan nyo, gibain nyo yung hagdan nyo, sirain nyo. Tignan ninyo, mas mahal yung gastos ng repair niyan. Hindi ka tanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasok, gaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya. At saka, eto pa ha, kung totoong effective yung ginawa nilang flood control, edi sana wala nang baha sa Davao City. Davao City Davao City, tsaka sa lugar nila, sa Davao Region. Wala nang baha. Di ba? At sana, wala tayong ganitong problema. Di ba? Hindi sana tayo maaapektuhan ng climate change. Oh. Kasi buti nga si BBM, pinagtatanggol pa yung flood control ni Digong eh. Sabi ni PBBM dyan, meron tayong mga flood control, meron tayong existing. Ang problema, dinaig, na overwhelm ng ulan, ng bagyo. Totoo naman. Yung mga dating hindi binabaha, putik, binabaha na eh. O lugar namin, huling binaha ito noong panahon ng nag-undoy, tapos yung dalawang habagat. No, hanggang kalsada, yung undoy umabot ng baba hanggang hagdan namin. Hanggang tuhod. Kaya lahat ng ng kabarangay namin, lubog ang bahay nila. Oh. 'Di ba? Kaya nga tinigilan nila yung kangangakak ng flood control eh. Kasi napapahamak si dating Pangulong Duterte, hahanapan mo ng ganong karaming 5,000 flood control, yung bagong administrasyon, may saltik ka sa ulo. Nag-investigasyon ng Senado, patsi-patsi, ibig sabihin, repair yung ginawa. Oh, yung imbornal na barado na, tinanggal yung laman, flood control yan. Yung sira yung pumping station, lalo dyan sa Manila Bay, ginagawa pa rin, laging sira. Di ba? So budget din yan. Ay nako. Naalala ko nga yun doon sa Pasay na flood control eh. Ang laki-laki nun Pininturahan lang yun. Tapos kinontent ng mga ng mga Manila Bay vlogger, yung mga DNR. Tako. Ang content as in tipong brand new, tatak Digong. Tapos build. Samantalang existing yun dun. At pininturahan lang yun, refurbish kumbaga. Patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yung dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, sa Pangulo eh. Siya Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay, ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo, pumili kayo ng 5, tapos ibibigay nyo sa akin, susubukan natin sa loob ng 6 na minuto, sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. Now, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay, alright.
Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan lahat. Pero Hindi pa tinanong, pwedeng Layo ng sagot. ang tanong is about Sara Duterte. Tama. Ang tanong is about Sara Duterte. Diba? At saka, tinatanong ang paggamit. Di ba? Hindi tinatanong ang investigasyon. Attorney Vic, okay, ang tanong, the subject matter was the utilization. Okay? Not the investigation. Come on, dude. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang Okay. So yung notice of disallowance sa malaking kasinungalingan, paano yung mga yung mga pinagagawa nila doon sa sa certification ng AFP sa kanilang National Youth Summit. Na kinuha nila yung certification, inattach nila sa kanilang liquidation report ng kinatay nilang pondo. Na CF ng DepEd. 'Di ba? Tapos yung sa 125 million niya, yung sa DepEd hindi lang 'yun, may iba pang ginawa ron. Yung 125 million na binigay sa kanya, walang Diyo. Bakit parang may nauuna pang liquidation na petsa? Dapat, 'di ba? Doon lang 'yun ang 2022. December lang 'yun, walang mas maaga. Tapos ang nakakatawa doon ay yung sagot niya kay Risa Bebe at saka kay Amy, 'di ba, nung budget briefing nila sa Senado noong 2022 para sa taon ng 2023 budget, sinabi niya kung saan nila ginamit 'yon. Lahat ng gawa ng OVP ginagamitan ng CF. Tapos pina-specify yung sarap-sarap, diba, kung Magic Sarap Project yata yun. Tapos yung tree planting, diba, yung $1.3 million niya. Oh. Tapos ano pa yung ibang libreng sakay na yung bus kanyang pag-aari. Bigay sa kanya yung bus na yun diba? Kasi sabi nabili na raw ng nabili ng OVP, ganun. Ay nako. Tapos nung nag-submit na sila ng liquidation, kung ano yung categories na binabanggit doon ng guidelines, yun ang sinunod nila. Bakit nag-iba? Iba yung paliwanag sa Senado, which is under oath, kaya ayaw niya nang mag-take ng oath Kasi pwedeng pagbanggain laban sa kanya. Di ba? Tree planting. Bakit nung nag-submit kayo ng liquidation, wala na si tree planting? Tapos yung nag-issue ng notice of disallowance, kasinungalingan daw. notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding Hindi of nga. guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of Mali. Ang notice of disallowance, sinasabi sa iyo, hindi namin tinatanggap ang iyong justification sa paggamit ng pondo na yan. Kaya, ibalik mo, bayaran mo, etong ganito, 73 million yata yung pinababayaran sa kanya. Di ba? Alam niyo kung binayaran na lang niya sana yun, kalahating milyon halos ang sweldo isang buwan. Ito ay nang yan. Di ba? Hindi nga siya matitingan dun Kung binayaran niya yun, di tapos na ang usapan. Wala nang naging ganyang investigasyon. Wala nang nasilip sa kanya. Di ba? this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, attorney, Hindi naman nila pinangunahan ng COA Hindi naman nila pinangunahan Naintindihan din ng mga taga-COA yun. Bakit? Kasi meron tayong check and balance. Di ba? Hindi pwedeng sabihin na, hindi, independent ako. Nagkataon, ang constitution natin sinasabi na yung mga public funds na yan, yung mga reimbursements na yan, ay subject yan ng public scrutiny. Paano ngayon yun? At sino yung magsasagawa ng public scrutiny dyan?
Ang hirap niyan pagkataong bayan ng lulusob. 'Di ba? Tapos ang daming hindi nakakaintindi ng accounting process. Kaya meron tayong mga kongresista na merong function para diyan sa pagbubusisi ng pera ng bayan. Papaano ginastos, anong ginawa ninyo? Yamang sila, yung initial na tumatanggap ng request taon-taon para sa national budget, i-scrutinize nila yung laman yan, yung hinihingi. Naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang Hindi niya masabing may mali eh. Bakit? Ba't ang sagot niya rito? Hindi pa dapat husgahan. Bakit, Atty. Vic Rodriguez? Kasi baka iba to ni Karen. Doon sa Senado, sinagot niya, nag-tree planting sila. Wala naman sa guidelines yun. Tapos yung sinubmit nila sa COA, wala nang tree planting. So ibig ba sabihin, nagsisinungaling si VP? Pag nag-no na naman dito nag-no rito si Vic, alam na. Di ba? Nasa kanya na ho talaga yung sumpa ng pagiging DDS. period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Mga babayan, hindi ho nag-audit ang Congress. Hindi sila nag-audit. Nag-i-investigate sila. Bakit kayo na red flag? Bakit kayo na notice of disallowance? Anong ginawa ninyo? 'Di ba? Kasi kung wala pong usok, walang apoy kung walang walang usok kung walang apoy. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapaligal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa Ang gastos naman. tingin ko sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang Okay, quality ng yung education natin ang pinag-uusapan ha. tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ng 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education. Hindi naman si PBBM ang nagbawas eh. Ang nagbawas, ang bicameral. Ang nagbawas, ang BICAM, hindi ang presidente. Ang DepEd, nag-submit sila ng hinihingi nilang halaga. Di ba? Nag-submit sila ng hinihingi nilang halaga. Lahat ng mga government agencies. Ang trabaho lang ng Office of the President, i-collate lahat yan na nire-request nila. And then, isasubmit yan, hindi pa isa-isa, paisahan. And then, ang Kongreso ng Pilipinas ang bubusisi. Ganon, kagaya nung nangyari doon sa Office of the Vice President. Ayaw mong magpaliwanag, ayaw mong matanong, okay, balik-bigay namin sa iyo yung hindi ka yung budget na realistic na makakapag-function naman dahil wala naman kayong mandato na iba maliban sa mag-abang in case na maging hindi na makapag-function ng presidente temporarily or permanently sa kanyang pagiging presidente. Di ba? And aside from that, wala. Mga DDS, maghanap kayo. Show me an article in the Constitution ng 1987 kung ano pa ang ibang functions o function. Baka may isa pa ng Office of the Vice President. At isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong Taong galit sa ayuda no? Pero kung hindi ito nawala sa pwesto, baka nasa unahan din to ng bigayan ng ayuda. gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat Ako gusto ko yon.
babaan natin. Bakit ba yung pandarambong sa kabangyaman ng bayan, kailangan 50 milyones? Dapat nga 1 milyon lang Pag nagnakaw, plunder, kulong habang buhay. Di ba dapat ganun? Bakit 50 milyones? Putragis na yan. Di pag magnanakaw na lang yung mga yan ng 49 million, di ba? Alam nyo, yung batas natin dyan sa plunder, parang pareho yan ng nung sa act, yung adultery na batas. Imagine, tsaka yung concubinage. Ang concubinage sa lalaki na nangangaliwete, nahuli mo na si lalaking may kapopoy, hindi pa maituturing yan na concubinage. Pero si babae, nakita mo, lumabas ng motel. Nako, adultery na yun. Ay, nako, eto, ganun din yung yung plunder natin. Makulong na. Hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Okay, eto, feeling presidente, di ba? Paano mo ibabalik yung death penalty? Ako, I like it. Talagang ako, hindi magbabago yung aking pananaw dyan na dapat ibalik ng Pangulong Marcos ang death penalty. Kailangan ng Pilipinas yan. Yan ay kailangan natin. Ang seryoso, makatotohanan, kumbaga halos dapat weekly, di ba? May kinakatay tayo. Kailangan dito yan sa bansa na maraming walang disiplina. Na sobra-sobra ang demokrasya. Kaya nadidemonize na yung democracy natin. Kailangan natin yan. Pero yung sabihin ni Atty. Vic Rodriguez na ibabalik ko yan, huy, magsisenador ka lang. Si Bato de la Rosa nga Ang ganda-ganda ng argumento niya diyan nung sagutan nilang dalawa ni Kiko Pangilinan basag sa kanya si Kiko Pangilinan. Hindi nga nagawang maipabalik yan 'Di ba? Kailangan mong makipagbakbakan sa mga kasama mo and then let the president decide kung ibivito niya ba yan o hindi. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa iyo 5 million pesos tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At Tama. Sabagay, ang ceiling maliit, yung labuyo, at yung ceiling mahaba, pareho lang po yan Maaghang o hindi, sili pa rin yan. Tingit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay, ano ko nagalaw ko to, pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sangayon. Sa pagkatatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China. Dahil we're pursuing, hindi na independent foreign policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito With the proliferation of US military bases. Yung EDCAM yan, US military bases yan But that Okay. So, hindi siya pabor doon sa stand na ginagawa na pinaglalaban ni PBBM ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasi hindi daw po ito na independent foreign policy, kundi US-dependent policy na. Or foreign policy siding with the US. Ano naman ngayon? Baka nakakalimutan nyo. 1951 pa, kaalyado na natin ng Amerika. Di ba? Meron tayong Mutual Defense Treaty with the US. Kanino ka papapanig? At isang malaking kagaguhan, yung sasabihin ng independent foreign policy, walang makakapag-independent foreign policy rito. Dahil po, sa bansang katulad ng Pilipinas, na bagsak ang ekonomiya, umaasa tayo na makasurvive araw-araw ang ating bansa sa mga foreign investors at sa mga bayad sa buwis ng mga mamamayan at saka ng mga negosyante. Wala makakapag-independent foreign policy. Palaging magiging dependent tayo sa impluwensya ng ibang bansa. Katulad na lang nito. Ginawa ni PBBM, di ba? This is about economics. Di ba sa South Korea? Nakipag-ano rin siya doon ng free trade. Alam niyo, ang free trade maganda yan, mura. Wala nang buwis ng babayaran. Kumbaga, yan yung borderless economy.
But the disadvantages is kung hindi ka nagpo-produce ng produkto, ano ang ibabato mo rong produkto sa South Korea? 'Di ba? While at the same time, ang South Korea pwedeng magtambak dito ng kanilang mga produkto nang hindi tayo kumukuha ng buwis. Kasi walang taripa na yan eh. Yung mga free trade eh. 'Di ba? 90s pa yan eh. Kaya hindi ako pabor doon. 'Di ba? Kaya lang magagawa natin. Walang-wala tayo. Pero pabor ako na mas pinili ni BBM na panindigan yung ating kakampi natin ng Amerika. Dahil kung hindi po diyan sa EDCA sites na yan, baka hanggang ngayon may giyera pa sa Pilipinas. Dahil imposibleng hindi tayo madadamay. Lalo't ang Amerika ay willing na sumali sa gulo ng China at ng Taiwan. Sabi ko nga sa inyo, ang Pilipinas, daanan ito whether we like it or not. Mag-uunahan lang ang Amerika at ang China sa pagsakop sa atin, pagkontrol sa atin. Ang China, aayawan niya na mapasok siya sa South China Sea ng mga sasakyang pandigma ng kanilang kalaban. Kasi that is the mark of their ending. Kahit gaano pa karami yung mga gamit nilang pandigma, kung wala ka namang vast area for the game. Diba? Doon din naman sa teritoryo magsasabugan, kumakuha ka rin. Ang Amerika naman, hindi nila gugustuhin na yung mga inchik makatawid ng Pacific Ocean. Kaya, gagawa nila ng paraan na makakontrol ang Pilipinas. Diba? It's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, andun ang... Alam mo, yung argumentong to ni Vic Rodriguez, wala na to, superseded ito ng Supreme Court decision. But that is essentially US military bases. But even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin na hindi niya masagot. natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero, babanggain mo pa yung wisdom ng Supreme Court, ha? Diba? Sinabi na nga constitutional Kasi pag sinabi natin military bases, diba? Literal yan na nandoon talaga. As in talagang 100% kontrolado nila yung lugar, contained in specific area. Kaso ang EDCA, hindi ganun. Hindi po kasi ang EDCA ay sabihin man natin na somehow ito ay base militar ng Amerika, pero hindi kasi nito na-fulfill yung category na para masabing ito nga ay base militar ng Amerika. And besides, kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Kung wala nga EDCA, nako, wala na. Kuha na Taiwan, nagkakagulo na dyan. Tapos dito lalo sa norte, nagkakagulo na rin dyan. Lalo sa parte ng Basi Channel, baka mawala, maputol bigla yung connection natin dyan sa Batanes. Baka magulat na lang tayo at the end of the day, di ba? Ang Batanes, na-claim na ng China, kanila na. Tapos hindi naman natin mabawi. Diba? Kailangan natin yan. Alam nga namang sundan natin yung gustong mangyari ni Vic Rodriguez na sundan yung foreign policy ni Duterte. Yung foreign policy ni Tatay Digong, hindi po yan kailanman naging independent foreign policy. Yan po ay China-dependent foreign policy. Yun ang katotohanan dyan. Di ba? Kaya sinasabi niya nung una, bagong presidente pa lang siya, gawin nyo na kami na porbensya. Kasi pag ginawa tayong porbensya, madaming pera ang China. hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said... Sabi ni Carclea, Attorney Vic sounds like a woman scorned. Madam Auring ako today. Nakikita ako sa crystal ball ko, hindi ito mananalo as senator. Naku ma, magdilang anghel ka.
Malabo talaga 'to. Do'n sa survey sa KOJC, panalo 'to. Thank you po ma'am sa pamasko. God bless. Malabo talagang manalo si Attorney Vic. Dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Philippine Sea. Yes, because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Ang babaw ng argumento, putya. 'Di ba? So kumbaga, paubayan na natin yung West Philippine Sea sa mga incheck kasi baka masaktan yung mga Pilipino doon sa kanilang bansa. Eh di gulpihin din natin yung mga incheck dito. Kung ganun-ganun lang, ang dami kaya rito niyan. 'Di ba? Chinese doon, kawawang Pilipino, sino mananagot? Pero Attorney, basta ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, ang Sea? sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating Hindi rin siya pabor sa Hindi kasi originally si Attorney Vic, hindi siya pabor sa ni dating Pangulong Duterte sa China dependent foreign policy sa West Philippine Sea. Kaya lang syempre DDS na siya. Ang ganda ng tanong oh. Yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Philippine Sea. Yes, because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino Yeah. sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawang Pilipino, sino mananagot? Pero Attorney, basta ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, ang Sea? sinasabi ko, let us diffuse and No. No. Ang sinasabi ko, 'di ba? Napanaw siya bigla de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Yeah. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka, sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala na kada ako kilo. dun Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan Wala na daw siya doon. Loko-loko no? So sinasabi ni Karen, kampanya ni BBM, sinasabi niya, di ba na ibababa niya yung bigas, which is wala namang sinabing ganun, na ibababa niya yung presyo ng bigas. Sabi niya, wala na ako doon. Sinungaling. Kasi hanggang presidency ni PBBM, naging executive secretary ka O ano yung sinasabi mong wala ka na doon? Grabe sa attorney. Sabi ko Husenyo 'Di ba? Eto, tanungin ko kayo. Kailan nalalaman, ano sabi ng professor ko? Kailan nalalaman pag ang abogado nagsisinungaling? Sagot. Sabi ni Casey Fair. Obvious sa pananalita ni Vic man sariling interest lang. O nga po 'Di ba? Pait ba ng buhay ni Vic? Sabi niya, kaya sana bumaba ng 20 pesos ang bigas. Inalis lang si Attorney Vic ni First Lady. Ay, nako. Diba? Kaya hiya ba? Kaya yan, nagkakalat nga lang Exactly. Ang abogado, malalaman mo pag nagsisinungaling the moment they open their mouth. Ay, nako. Hindi ho body language. Hindi. Yun nga, isagot ni Carclea. Yan. Kasi, ang isang batas, pag hinarap mo yan sa sa 10 abogado, nako, pwede hong yung 10 yan, may kanya-kanyang interpretation. Depende sa interest na kanilang isusulong. Ganun yun. natin sa budget. Talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budget mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay, dapat ba ma-impeach si Vice President? So kung hindi tayo, ito naman yung, tama yung sinasabi naman niya Kumbaga budget sa bahay natin, kung magkano lang yung revenue for the day, di ba? Huwag kayong gagastos ng higit doon sa kinikita. Pero pagdating po sa galaw ng bansa, hindi po pwede yung gano'n na kung magkano lang yung kinikita natin, let's say, saan ba nakita 15 billion a day ang kinikita ng Pilipinas, tapos ang ginagastos naman daw natin, higit doon. Parang 16 billion a day. Pagka ganun ho kasi ang ginawa natin,
na hindi tayo gagastos, okay, ng higit dun sa ating kinikita, ang mangyayari po rito, government's operation na lamang ang magagastusan. And at the end of the term, wala tayong makikita na may na-repair bang kalsada, may naipatayo bang hospital, walang ganun. Walang ganun. Diba? Kaya nga nangungutang, kaya nga kumukuha sila ng mga foreign investors na baka sakaling gusto ninyo maglagay ng kalsada rito. Kung proyektong ito, magbidding tayo. O sino yung makakapagbigay ng best price? O kayo na yung magtayo ng kalsada dyan, kayo na rin ang magpatakbo niyan. After 25 years, ibabalik nyo sa gobyerno ng Pilipinas. O, diba? Build, own, transfer, operate. BOT. Ano, build, own, transfer, 'di ba? Ganun. Kasi nga hindi kaya ng gobyerno. Bakit yung dating Pangulong Duterte, kalahati po ng budget natin ngayon. Ilan na nga? 15 trillion. Kalahati po diyan. 7 trillion kanya. Yung iba galing po sa mga naunang presidente. At dito sa kasalukuyang gobyerno. Isipin nyo, ang pinatakbo lang ng pandemic, ha? Pinatakbo lang ng pandemic, operasyon ng gobyerno. Pero napakalaki ng perang inutang. Utang yun, ha? Hindi po natin pinag-uusapan dito yung kita ng gobyerno. O yung utang ng Pilipinas, ng gobyerno, yung domestic debt natin. Yung inutang ng gobyerno sa central bank. Kasi may kanya-kanyang budget yan. May perang sarili yan eh. Kaya niyang magpautang sa gobyerno mismo ng Pilipinas. Bukod pa yun. Hindi pa natin yun pinag-uusapan. External pa lang. Foreign debt pa lang. Sa kabuuan, ganun na kalaki. Kalahati yun. Saan napunta? Samantalang ang pinasweldo lang naman ng pandemic, including lang naman yung mga ayuda, di ba, magkano lang naman yun? Ilang bilyon lang naman yun. Bakit ganun kalaki? Trilyon-trilyon. Tapos ang dami pa nating pinaghaharbat ng mga, di ba, mga donasyon. Sara Duterte. Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay, dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay, last words. Diba? Tama naman yun. Pakita mo na yung ebidensya. And therefore, ang sagot po dito ni Attorney Vic Rodriguez, he is in favor of the impeachment. Bakit? Kasi nga ang sabi niya, di ba? Hayaan na ilabas ang ebidensya, hayaan nating makita yan ng mga senador, judges. O, di pabor siya. Ay, nako. Di ba? Bakit? Bakit napunta na sa Senado? Ibig sabihin po ni Attorney Vic, he is in favor also na i-impeach. Ang nag-i-impeach po ay, tanungin ko nga kayo kung natatandaan nyo to, sino ang nag-i-impeach? Ang Senado o ang Kongreso? Sige nga, sino po nag-i-impeach? Para malinaw tayo ngayong gabi. Sino sa kanila? Sabi ni Melody. Oo nga, dapat na lang sipain ang walang speak rod. Tridor kay PBBM yan, sakit ng loob niya dahil naudlot ang pagiging little president niya dahil sa benta position niya. Correct Congress. Yan. Si SMR, as part of the Congress, di ba, siya yung pinaka-head ng Kongreso. Siya yung tatayo dun sa podium at sasabihin niya, I accuse Mr. President. I accuse the Vice President. Ganon. Tapos babasahin, based on the article of impeachment, blah, 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 blah. Ganon. Diba? Thank you. Ang galing. Galing nyo. Diba? Very good. Kasi yung iba, hindi nila, ibang mga political vlogger, hindi nila alam yan sino nag-i-impeach. All they knew is, ang nag-i-impeach ang Senate, hindi.
Hindi. Yun ang didinig ng akusasyon ng Kongreso. Ang Kongreso kasi ang mag-aakusa. Patutunayan ng Kongreso ang kanilang akusasyon dun po sa Senado. 'Di ba? Kaya nga sila yung nagiging prosecutor yung mga kongresista natin eh. And then judges naman ang mga senators. Di ba? Ganun. Bakit dapat iboto si Atty. Okay. So sabi niya, dapat pong hindi ninyo iboto si Atty. Vic Rodriguez. Ay, loko to si Atty. Vic Rodriguez. So, di ba? Lihis-lihis yung mga sagot eh. Di ba? Lihis-lihis. Perfecto si Atty. Vic. Walang sablay, walang mali. Pero takot na takot. Di ba? Yun ang ipaliwanag niya. Bakit ayaw niyang humarap sa commission on appointment? Di ba, Carcleia? Kung walang tinatago. Di ba? Bakit iwas ng iwas? Hinihingi na kasi yung dokumento niya eh. Ano yung dokumentong sasubmit niya? Yung kanyang credentials, ang nag-aral, yung kanyang appointment paper. Oh, kailangan niyang ibigay yan doon. Kasi ganito ho yan eh. Kapag kami inappoint ng presidente, within 30 days, kinakailangan niyang isubmit ang pangalan niyan ng kanyang inappoint sa Commission on Appointment. Oh, and then ang Commission on Appointment, gagawin nilang yan, mga ilang araw lang yan, magre-research yan tungkol sa pagkatao nito. Ng kanilang ikukumpirma. Ngayon, yung mga gray areas, itatanong nila sa kanya yan. Walang dokumento. Ayaw niya mag-submit. Hanggang tinanong na ni PBBM, ba't hindi ka nagsasubmit ng dokumento? Ayoko, Mr. President. Ambush yan, ambush. Bangag. Noong nagulat sa sagot yun, ambush yan. Ay, naku, Atty. Vic Rodriguez. Diba? Yes, that's correct, Fido Dito. Background check. Diba? Kaya nga nalalaman dyan, nationality. Like si Perfecto Yasay. Diba? Hindi sinasabi ni Duterte na Amerikano yan. Tapos nagkagulatan ngayon, pagdating nung CA, sinabi, Amerikano ka. Walang nagawa si Yasay. Sabi ni FPRRD, alam ko, matagal na niyang naayos ang problema niyang yan. Hindi ko akalain na Amerikano pa pala yung buang na yan. Okay, so iwan mo na natin si Atty. Vic.